Naku mga ka-popcorn, mukhang tsutsugin na ako sa channel na 'to kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong makuhang masustansyang topic. Eh, hindi naman kami puwedeng mag-politics kasi nga nasha-shadow ban sa ngayon. Actually, even in the US daw, eh, shadow ban lahat ng mga nagpo-politics na topic. So, useless lang din, sayang ang effort. So, for now, eh, magre-reminisce tayo at babalikan natin yung mga issues before, especially yung mga millennials diyan na pinanganak nung 1980s to 1990s. Millennial daw yun. Yun ang sabi. Kasi sabi dito, ang tawag daw, dito sa 1920 to 1945, silent generation. Tapos yung 1946 to 1964, baby boomers. Tapos, yung 1965 to 1980s Gen X. Tapos yung 1981 to 1996 is millennials. Tapos yung 1997 to year 20, ang gulo Mawawalan tayo ng kredibilidad dito sa mga write-up na ganito eh. So anyway, yung mga nakaabot dito sa palibhasa lalaki, kung alam niyo yung kontrobersiyang naganap noon, eh talagang it got me interested kasi kalat na kalat din to sa TikTok at syempre bilang tsismosa nga tayo. Pero actually nung time na yun, hindi pa naman ako marites noon, no? Hindi pa naman ako tsismosa nung time na yun kasi ilang taon pa lang naman ako noon. So, deadma lang, hindi ko alam yung mga nangyayari behind the scenes. So, wala akong alam sa mga chika, yung mga tao naman sa bahay hindi rin naman masyadong nanonood ng mga tsismis-tsismis na ganyan. So ngayon, balikan natin yung kontrobersiyang kinaharap noon tungkol dito sa, kay Carmina, Rustom at sa Iliana Brothers. So di umano'y nagkaroon daw ng iringan itong si Rustom kasi nga siya ay parang naging cast din ng palibhasa lalaki. 'No, si Rustom at saka itong si Anjo Eliana ay nagkaroon ng parang biruan, tapos nagkapikunan, nagkatampuhan, at yun din ang naging dahilan kung bakit umalis si Carmina Villaruel na matagal ng mainstay original cast siya ng palibhasa lalaki. Yun din daw ang dahilan kung bakit siya namaalam doon sa show. So, ang lungkot 'no, nung time na namaalam siya, binalikan ko kasi meron akong kumakalat sa TikTok ng mga snippets. So, pinanood ko siya at, particularly meron ding, interview si Carmina Villaruel wherein, inamin niya dun na kailangan niyang pumili between Rustom and the show. So, lesson learned talaga 'to 'no, actually. Do not choose love life over career. Promise, that's my motto, and actually kung hindi naman nagiging hindrance yung love life mo, swerte mo, 'di ba? Ay, swerte mo actually. Actually kung ako naman talaga, hindi ko pa pipiliin yung aking mahal, pero kung desisyon niya, kunwari nandun ako sa posisyon ni Carmina at ni Rustom, kung desisyon man ni Carmina na siya mismo yung umalis, papayagan ko, pero hindi ko siya ifo-force na dahil ako yung may issue, eh, sasabihin ko sa kanya na, "Pumili ka." Hindi ako gaganon. So, etong nangyari para nagkaroon ng pilian segment 'no, at itong kontrobersiyang tinutukoy ko ay hindi na ini-stress out kung ano ba yung nasabi ni Anjo Iliana dito kay Rustom Padilla, pero di umano'y nagkapikunan nga daw to the point na itong, Padilla brothers, which is very masculine that time 'no, kilalang kilala silang, matitipuno, mga matatapang na magkakapatid, galit na galit daw itong mga ito kay Anjo Iliana. To the point na si Anjo Iliana daw, eh, kailangan daw magpalipat-lipat ng lugar sila, pamilya Iliana actually itong tinutukoy dito. Kailangan magpalipat-lipat ng bahay dahil daw itong Padilla Brothers ay talagang sumusugod kung nasaan sila at inaakyat pa daw ang bakod. So, ang sabi doon, nung time daw kasi na yon, no, iba daw talaga nung time na yon. Kasi nung time na yon is matatapang daw talaga ang mga tao. No, talagang kasi, nga naman, ngayon, konting kembot sa social media, 'di ba? Eh, sensitive yung mga tao, 'di ba? Pero nung time daw na yon, eh talagang suguran kung suguran. Gano'n daw yung peg nung mga tao nung time na yun. So, eto daw si Anjo Eliana ay wala daw ka peace of mind dahil daw, meron daw mga threats na nakukuha from the Padilla brothers. May mga threats siyang nakukuha.
And, ayun nga minsan to the point na nag-stay daw sila sa isang hotel for like a month. So meron akong mga nabasa kasi sa forum na kinabibilangan ko, forum ng mga tsismosa kagaya ng palagi kong sinasabi. No, at, sinabi nila na talagang nangyari daw iyon to the point na parang, nasira halos yung buhay ni Anjo Iliana nung time na yun kasi nga ay dahil sa mga nare-receive niyang threats from the Padilla brothers. Actually, ilang beses na daw itong na blind item pero hindi matukoy-tukoy, hindi daw masabi kung sino itong bina-blind item na ito dahil nga din takot ang industriya noong time na yon sa Padilla Brothers, no? So, I remember that time, no? Hulaan nyo na lang kung ano yung edad ko. Kasi nung time na may palibasa lalaki, I remember I was just a little girl that time. So, doon daw siya nag-start na magkaroon ng comedy sitcom. However, talagang kailangan na niya pumili kasi hindi daw maliit na issue lamang ang nangyari nung time na yon. It means parang nung time na yun, lumaki na ng lumaki, lumalim na daw ng lumalim. Actually, just, it's according to her, according to Carmina. Yun ang sinabi niya. Lumaki daw ng lumaki yung issue na nagsimula nga doon sa particular na biro na yun. At eto nga ay nag-cause ng flame na kailangan niya to the point na kailangan niyang talikuran ng kanyang career. However, hindi nga naging successful ito si Carmina sa kanyang love life. Imagine that, no? Ang lungkot. Nung time na hindi ko alam kung ano yung pinaalam niya doon sa palibasa lalaki kung bakit siya umalis noon. Pero I remember there was an iyakan scene doon sa bahay. Nagpapaalam siya kay Richard Gomez. Tapos may iyakan na scene. Hindi ko alam kung paano siya nagpaalam, kung saan ba siya pupunta. Basta may mga ganun. Kung ikaw ay kasing edad ko o mas matanda ka sa akin, no, at ikaw ay fanatic ng palibasa lalaki, ay alam mo itong mga sinasabi ko. At thank you so much. Wala lang talaga akong matapi. Kasi timeless itong mga ganitong issue. So parang masarap lang balik-balikan. Thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe. Bye!